Hindi na pwede na mag-ano ko dahil kuan man. Ha? Kumbaga, mahirap na iwanan natin ang school na umpisahan na natin, tapusin na natin hanggang ano na, di ba? Hanggang kasi ganun din pag balik ako ng abroad, titigil din, di ba? Yes, sir. Titigil din kahit gaano makalaki yung sahod doon sa mga ano ko, shout out pala sa aking mga kasamahan diyan sa PGS company. Kape Sir Fred, ito. Gold. Yaman-yaman natin. Alam niyo na gagawin ninyo. Di ba? So, bago ang lahat, babatiin muna natin yung ating mga viewer. Number 1 yun sa US, no? Sila si Kabalasak Wilder, si M. High Weld, sino pa ba? Iron Gear, si Kuya King TV, no? Si Rins sa Auxilio dyan sa ano, tumawag siya kanina sa atin, no? Thank you, Rins, dyan sa Canada, Quebec, Canada. Product natin ng Good Choice. 19 years old yun, no? 19 years old. Pero yung papa niya, advantage kasi nandoon papa niya nagtrabaho sa ano, Australia o Canada. So, kinuha na sila lahat. So, good yung ano niya, decision na bago siya pupunta ng Canada, training ng welding. So, pagdating niya doon, ilang linggo lang, trade test siya, pumasa. So, ngayon, ano na, may sahod na. And then, baka mag-ano na naman siya sa school natin. Ganyan, mga bata pa, dapat mag-invest na kaagad kayo. Pero siguraduhin nyo yung investan nyo na pera na talagang, ikang legit ba? No? So, good morning sa ating mga viewer, Luzon, Visayas, Mindanao. Basir, Hater, yung mga, ano natin, mga pro BBM at saka pro Duterte. Pero, ano yan, pareho lang naman tayo Pilipino. Yan lang ang prinsipyo natin, iba-iba. No? So, pero Pilipino pa rin tayo, di ba? Gwapo? Pilipino pa rin. Pero ikaw mukha kang Meksikano eh. Yes. Ano to, sir eh, no? Diba? So, ganyan pa rin. Kahit magkaiba man yung ano natin, kumbaga yung loyalty sa mga ating leader, Pilipino pa rin tayo. No? So, pasalamat tayo sa ating mga nandyan sa ibang bansa, no? Saan man kayo ngayon sa buong mundo. Kasi ang Pilipino, kahit saang sulok ng mundo, maniwala kayo hindi, may Pilipino talaga. Biruin mo nung napunta ako sa Falkland Island, Sir Fred. Yung pinag-awayan ng Argentina at saka British. Yung island na yun doon, isla na talagang ilan lang populasyon, may Pilipino pa rin. May Pilipino pa rin. Kaya magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan nandyan sa ibang bansa. Especially doon sa mga zero remittance. Kasi ang ano pala, itong zero remittance, tayo mga seaman, obligado tayo na mag-iwan talaga ng ano ngayon, 80%. Pero mayroon palang binago sa Magna Carta ng mga itong mga official natin. Sino bang may ano niyan? Parang si Rapi Tulfo yata. Ito, shout out Rapi Tulfo. Talagang isinama pala yung overtime. Hindi kagaya sa atin dati na 80% doon sa basic. So ito natin, ano natin ngayon. Asan na yung ano, ballpen? Pintel pen. Paano mga doon pintel pen? Yung kapatid dyan, si Tulfo. Huwag iboto. Itong ano ba? Itong ano? Magna Carta. Kasi, ang nakikita ko dyan, ang nakikita kong interest nila, para lalong lumaki yung remittance ng mga OFW, mga seaman. Kasi tayong mga seaman, isa tayo na, kumbaga, malaking contributor sa economic natin. Hindi lang seaman, pero number 1 tayo ang seaman talaga. No? So dati, kaya nag-comment ako, hindi ko man alam na yung bagong Magna Carta, ayaw ko man magbasa kasi ng ano na yan. So dati, sa amin ni Sir Fred, para ito sa ating mga kay Rapi Tulfo. Okay? Kasi dati yung basic, yung basic talaga nito, ng salary mo, 80%, no? Kailangan, ito yung ano natin, iiwan dito sa Pilipinas. So ngayon, isa naman na yung guaranteed overtime. Halimbawa, sumasahod siya ng 850 US dollar yung basic mo.
Yung guaranteed overtime mo, example natin, mga 350. So, sinama na ito ngayon. So, kung susumahin natin total, ito, ha? So, 1,200. Yung 80% nito, kailangan iiwan mo dito sa ano? Pilipinas. Hindi sa pamilya. Pilipinas. Ngayon, yung 80% naman, ikaw naman mag-ano, divide nito. Kung sa wife mo, ha? Wife at saka yung, halimbawa, mayroon kang mama na mga kapatid ka, depende na sa'yo yan. At saka, yung self-allotment mo, halimbawa, mother mo na lang. Okay? Itakil natin tong allotment ng ano ngayon kasi malaking ano to. Kahit ako, kung sumampa pa ako, palag talaga ako dito. Ha? Ngayon, kahit ngayon hindi na ako sumasampa ng barko, palag pa rin ako dito. Bakit? Anong pakialam nyo sa akuan? Ha? Dahil gusto nila malaki ang remittance ng contribution ng Pilipinas, sana pupunta yan. Ha? Ngayon, ito namang self-allotment mo, ha? Ibig sabihin, allotment mo sarili mo. Okay? So, yan. So, 80% dito sa 1,200, mga magkano ba? Times 80. 0.8. Magkano? 0. 0, 0, 0, 0. 16. Carry 1. So, 9. So, 960 US dollar. So, 960 US dollar, ito yung kailangan iiwan natin dito sa Pilipinas. Mga tira sa'yo, ano lang. Papayag ka man o hindi, 40 lang yung tira sa'yo. mandatory ngayon sa bago nilang Magna Carta. Magna Carta. Magna Carta daw. So, shout out sa ating mga kababayan na mga seaman. Kahit hindi na ako sumasakay, pero yung mga brother ko, dalawa, sumasampa pa rin. At saka dyan din ako galing. Ako hindi ako ano. Kasi ito lang yung tsansa. Bakit daw? Bakit nila inano? Kasi mayroon daw na wala nang pira maiuwi yung seaman. Ay, depende na sa seaman yan. Bahala ka seaman ka kung anong gagawin mo sa pira mo. Walang pakialam yung mga ano dyan. Ikaw kasi, ikaw yung nagtatrabaho eh. Di ba? Pagod. Importante na huwag mong gutumin yung pamilya mo. Di ba? Oh, yan ang ano dyan. So ngayon, 80%. Para hindi, kasi itong 80%, kung halimbawa $960, iubos mo dito sa, ano mo, wife at saka mother or brother mo. Pag uwi niyan, wala nang maiwan yan. Kahit 5 duling. Maniwala kayo sa akin. Okay? So ngayon, ang gagawin mo, ito si wife, example, kayo, ilan bang anak mo? 3, mga college na, hindi pa. So, may bahay ka na, wala pa? Mayroon na. So, palagay natin mga $400. Okay? Si mother mo, $100. So, mayroon kang $460 US dollar. Ito yung papasok sa self-allotment mo. Papasok yan sa bank account mo, sa allotment mo. Okay? Huwag niyong iubos pagbigay dito, sa misis mo, sa mother mo, dahil pag uwi mo, sigurado sipa-sipa ka ng lata doon sa kalaw. No? Good morning. Okay na? Okay na? O dito muna ka, sir, para at least, ito yung pinaka-importanting na topic natin din this morning dahil regarding sa allotment. Dahil doon sa may bago nilang batas na Magna Carta. Bray. Oy, laptop. Tignan si ma'am kuan. Tong isa, Bray. Dili, lahi sila schedule. Si Sir Brian, yung ano natin sa kabila, ikaw yung ano, ito yun, Bray, ang sasabay sa ano, assessment sa kabila at saka si Parsan. Asan si Parsan? Wala. Kayong dalawa lang kasi 28 pala yung senior high doon na mag-assessment. And the next, kung sino yung gusto dito na mag-assessment, mag-fill up na kaagad kayo. Kasi matagal yung schedule ng assessment natin dito dahil ang daming kasama kasi ang DepEd. Unlike before na walang assessment. Ngayon lang yung mag-assessment natin sa kabilang school doon, tatlong batch yun. 28 na Ismao Insito. So may singit kayong dalawa. Kasi uwi na rin to. Binji, wala pa. Tagal, ano pa kayo? Huwag kayong magmadali.
Darating kayo dyan. Pero uy, kalimutan ko, babatiin pala natin yung umalis nating mga dalawang si Farer, no? Si Alvin Godoyo from Liti ba yun? Liti yata yun, no? Tapos ito naman si Jonard Macarayo, dito yon sa dati kong scholar natin yun, dati kong trabahante. Mga masisipag, trabahante ko sa machine shop. Kahit wala na sila, umalis na sila. Pati yung si Isma, ha? Nagtrabaho sa akin yun, umalis na sila. Tapos, ilang years, nanghingi sila ng tulong sa akin, tinulungan ko sila. So ngayon, nasa barko na sila pareho. Ha? Ganyan lang ang buhay. Ha? Dollar earner na. So yun ang natin pala. Balikan natin tong allotment. Okay? So ngayon, yung bago nilang batas, ni sobrang talino itong si Juan, Tulpo. Welcome, Bray. Sobrang talino. Wala silang ibang makita siguro na pagkukupitan ng natin. Ito, prangka-prangka tayo. No? Dahil tayo namang seaman ang pinagdiskitahan nila. Ang masaklap sa seaman, pag training mo, retraining mo, gastos mo sarili mo. Dapat gastos sa government, lahat yan. Free dapat lahat na training. Ng training center na government, owned by the government, doon mag-training libre. Diba? Payag kayo doon? Diba? Yan ang tama. Tayo ang, dapat isa yan ang inano nila, ni Rapid Tulpo. Dahil tayo ang pinakamalaking pira pinapasok, so anong gagawin ng government in response sa niyan? So kailangan magtayo ng training center na libre, free accommodation, bahala kayo sa pagkain dyan, basta, libre yung training. Ilang gikon sa OWA, sir. Ilang yung free, pero nalagay pa ba yun? Sa OWA? Magkano? Hindi naman kaya kasi din yan. Pero mayroong ahensya dapat. Isang building ng ahensya dyan. For si Farer, iba naman yung land base. Diba? Kaya talagang mapipilitan talaga akong tumakbo nito pagka senador talaga, Sir Fred. Baka dalhin naman ako sa ICC doon. Ay, makikita. Yari sa akin yung matsigag babes doon sa Netherlands. Shout out sa ating mga kababayan nandyan sa Netherlands na walang sawang suporta. Kay Tatay Digong din. Nandoon pa sa Tatay Digong, di ba? Wala. So ito yung ninyo, at least mayroon na kayong idea. Mayroon na kayong idea. Kayo ang decide, magbuot ba sa Bisaya pa kung magkano ibigay mo kay asawa mo. Sir, pag halimbawa dalawang asawa, ay bawal yan. Sikreto lang yan. Hindi pwede na isingit mo dyan sa allotment. Yari yan. Sino ba dalawang asawa? Mukhang kami lang ni Sir Pid, Wala. Diba? So yan. Okay? Pero wala ba na interest sa kuhaan dyan? Ano interest? Wala. Walang interest yan. Ngayon, tax. Wala. Free tax tayo. Ngayon, remaining. Halimbawa, nagsahod ka ngayon ng 1,000. Ilagay na natin 1,700. So, kasi itong 1,700, mayroon kang basic. Ito yung based on sa experience ko dati, basic. Fixed OT. Fixed OT. Tapos mayroong leave pay. Mayroon pang iba minsan, owner's allowance. Pero wag niyong hanapin kung walang owner's allowance yung barko niya, agency. Baka maya, sabi ni Peter James, sir, hanapin ko daw yung owner, nabugbog sarado kayo. Tapos mayroon pang ginatawag nito na seniority. Seniority allowance. Okay? Maliban sa fixed overtime, mayroon pang extra kung mayroong open overtime. Okay? Huwag din ninyong hanapin itong extra overtime kung fixed kayo. Maliwanag? Para hindi magkabuhol-buhol yung natin. Kinabukasan. So ito yon. Basic, fixed overtime, or guaranteed overtime. No, ito, extra overtime, leave pay. Itong leave pay ninyo, makukuha ninyo to pag uwi na. Halimbawa, mayroon kang leave pay na $320 per month. Okay? So, magkano ang 960. 17 minus 960. Sabi, allotment.
So magkano na lang naiwan sa'yo? 540. Ha? 540, sir. Anong 540? 17 minus 8. 8. 840. Ay, 840. Oh. 10 minus 6, 4. Okay? So, mayroon kang 840. Okay? So, minus mo tong 320. Nalipi kasi dito mo na makukuha sa Pilipinas yan. So, magkano na lang? 520. So, mayroon kang onboard sa barko na 520. Puntahan mo muna si Engineer Padilla doon dan. Safety, magdala ka na yung goggles. Ha? Okay. No? Sakay ka na lang ng airplane. Pasundo ka papuntang ICC. Okay. So, ito yung makuha mo on board sa barko. Okay? 520, tama ba? Ito lang, mga example lang. Ha? Example lang to. So, 520 US dollar per month. Times mo ng 10 months. So, mayroon kang 5,200. 200. Diba? 5,200 USD in 10 months mo na contract. Okay? 740 na lang yan, sir. Saan? 840. Opo, sa diyan sir. Dito? 17 minus 960, 740 sir. 740. Sorry. Mahina kasi yung ano ko ngayon, mathematics, kasi walang mamam. Asa na ba? Okay, 740. Thank you, Sir Fred. Tuwang-tuwa si ano eh. Malaki palang kikitain niya. So ito, 440 na lang. Okay? So dito, magbago na naman to siya. Okay? So mayroon ka ng 4,200 yung onboard mo. Ngayon, kung magastos ka doon sa barko, pagdating sa puerto, imbilalat ka agad ka, sampa ka agad, imbilalat, ubos yan. 200 naman nila, sir. Ha? 200 na lang, mahirapan ka nang bumili ng tsokolate doon sa airport, sa NAIA, dahil Sa duty free. wala kang hilig, malibog ka pa sa ipis. Ayos ba? May nagpa-shoutout ba dyan? Shoutout! Si Philip po. Lora, sir. Philip, oy! Boss Philip, anong balita dyan sa apply mo ng UK? Ha? Huwag papatay-patay. RB Corner po, sir. Ha? Corner po, sir. RB Corner. Bikoner, shoutout boss. So ito yung 4,000, ha? So dapat ang gastusin mo sa loob ng 10 months, gastos ka lang ng ano dyan, mga $500. Diba? So i-plus mo dito sa ano mo, itong self-alote mo, times 10 months mo to. Ha? So mayroon kang 4,600. Ha? I-times mo ngayon ng 57, magkano na yan? So plus ano mo dito, kung magkano maiuwi mo, tapos ipasok mo kaagad dito self-alote. Huwag ipasok dito kay Mrs. na account dahil, ha? Tsaka, si Mrs. ninyo, huwag niyong hanapan ng resibo na, okay? Kasi dyan lang kayo mag-aaway. Huwag niyong hanapan, ha? Huwag na. Okay? Pag kung ano yung binigay mo na para sa anak mo, o paparlor o ano na yan, huwag mo nang hanapan. Okay? Kanya na yan. No? Pasalamat ka kung si Mrs. mo may mas magaling sa akuan. Ha? Magaling sa ano niyan. Mayroon nga kwento niya, no? Nagtataka yung mister niya bakit ang daming pira, no? Ilang years na nag-abarko siya, ang daming pira may na-invest Mrs. Akala niya nagloko yung Mrs. niya. Yun pala, simula nung sumampa siya, ininvest pala ng ininvest. Nagtayo pala ng mga paupahan, sikreto, hindi na alam. Nung bandang huli, doon na sinabi. Talagang yun ang salo tayo doon sa mga Mrs. na ano. Ha? Yun ang hanapin ni Oh. PG. Kaya pag sinabihan na siya na ano, pwede ka nang tumigil. Kaya ang Sima naman, ha? Nakaano siya, nagtataka siya. So yun pala, simula nung sumampa siya, talagang inano pala, nag-invest pala talaga yung misis niya. Swerte. Swerte na kayo kung ganyan ang misis niyong maano, ha? Pero pag hindi, wala pa rin ano, gano'n pa rin, wag niyong iwanan si misis, gano'n pa rin, ha? Unless kung gumawa siya ng kababalaghan. Di ba? Anduay boy, pag ikaw ang iniwanan ng misis, ha? Palitson? Yes, yan ang mga... Ano, baboy na babae? Mamasama yan, sir. Tapos pagkahubog, ipapangita. Kita akong asawa. Wala kang pira na willy.
Akong asawa. Paiyaw man dahil kay magpakaon, kay papangita. Ay, nga ko magpakaon. Nga, sa may nitabo sa duha na ko ka-round bar ditong gipadala. Nga, waam daw sila round bar sa kuan. Tama to, sir. Og tolbit. Diba? Sa may nitabo sa ako tolbit. So, bantayan na ninyo ang kuan. Bantayan na ninyo. Ayaw ninyo og putla ng inyong tolbit. Kaya nga naman, pag tuwa mo sa barko, ha? Inyong mindset, bitaw palit o tag tolbit. Karon, pag tuwa mo sa barko, white tolbit. Kung saan na karon ninyo? Ha? Impas mo, di ba? Nga mo. Okay? Bago ra ko naghatag sa inyong tolbit, di ba? Ang kuan, sir, ang usa ka round bar gibatago na ko ni Oh, i-message kaya nag-ingon si Kuya Padilla dito na wala daw kuan. tago ni kuan William. Ang isa ka round bar nga nakasalang sa machine, iniwan doon ni spotter, sabi ni Dani. Ado, iniwan ni spotter yung isang isang ano. Sino ang spotter? Si Insan mo, sir. Insan mo, sir. Oh, asa maron? Iniwan na sa machine, kaya pinatay yung pilop lang kasi umuwi na. Oh, nara to dito. Di man na manghilabot ang mga kuan dito kay pamatyon ra man dito mga kawatan dito, patay man to tanan. Okay. Di ba? So okay ra na ang kuan. Mao na ang inyong sa allotment. So yung Magna Carta nila, iwan ko kung ano niyan, ang author daw si Rapitol po. Alam niyo na, wag niyo nang iboto yung mga tao na mga kupal. Mga congressman na mga NPA, wag niyo nang iboto yan sila. Ha? Senador na mga walang nagawa sa buhay, ilang years na dyan sa Senado, pinahirapan lang bansa natin, nagkurakot lang sila, nagpayaman ng payaman, pag namatay sila, kahit isang sintabos, wala silang madala doon kay Lucifer, kay Taning. Ha? Buti tayo, punta tayo, pag namatay tayo, punta tayo kay Taning, alam da, daming kakatingin natin doon, kasi daming apoy doon eh. Ha? So yan ang ano natin, o shout out pala natin, LGU Butuan, umpisa na yung ano natin, kampanya. Sino ba yung Butuan? Si Kuya Lau Porton at saka Vice Mayor natin, Lau Porton ang Mayor, si Rede Seta, tapos dagdag natin yung ano natin, friend natin, si Attorney Odarbe, Dindo Odarbe, Councilor at saka si Attorney Bacala, no? Dinis Bacala at saka si Kernel Liling, no? Mga councilor yan tatlo. Yan ang ano natin, yan ang magiging future natin, maganda ang vision nila sa Butuan City, no? Sino yung kalaban ni Porto, sir? Si Kuan, si Ching Plaza. Ching Plaza. No? So pasensyahan tayo dahil hindi naman tayo Kuan, kung saan yung maganda ang nagawa sa ating bayan, yan doon tayo. Di ba? Kasi bakit kaya kasi yung ginastos, mga kalsada, mga ilaw, pira ng bayan yan. Pira ng ano natin yan. Ngayon, kung nakita natin na walang ilang years ang dumaan, walang mga proyekto, saan napunta yung pira? Ha? Alam na this. Di ba? Kasi yung ayuda at saka AX, ano pa yan, mga ayuda, tulong-tulong, ano yan, sa aking paningin is ano yan, parang boat buying yan. Maaga pang binabayaran ng kaluluwa ninyo. Ha? Hindi solusyon yan na magbigay ka ng pira doon, nagpawalis-walis lang, hindi solusyon yan. Lalo lang tayong ibaon sa kahirapan. Ang solusyon dyan, bigyan ng trabaho, bigyan ng training, skills training, para lifetime na silang may panghanap buhay. Kagaya sa inyo ba? Di ba? Zero knowledge. Ito si Sir, sino pa? Si Benji, Parm. Wala man silang kaalam-alam sa welding. Ngayon, pag after ilang years, 3 months na kayo dito, makaano na kayo, lifetime na ninyo na pangkabuhayan yan. Ha? Saan bang nila ni Alvin Godoyo, Joey Ning at saka si Kwan? Ha? Nasa umalis yun sila kahapon, Sunday, no? So Sunday, kasi sa barko pag sabi na anong oras yan, sampa niyo, wala kayo, hindi ka pwede tumanggi diyan. Ha? Pag pinawi naman kayo, hindi, ito pa. Problema pala, pag pinawi kayo hindi tapos ang kontrata, tapos depende kasi yan, pag convenient, halimbawa, 10 months kontra ka, napawi yung barko, biyahe ng Singapore. Biyahe ng Singapore, 9 months ka pa lang, next port ninyo, Europe na or doon sa South America. So, may tendency na pauwi na kayo dyan. Kasi, considering a finished contract din niya, kasi yung,
affordability yung pamasahe, ha? Halimbawa, 20 o 15 kayo na, example na lang natin, 8 kayo na crew, ha? Yung pamasahe sa Singapore, saka Europe or South America, mas triple ang laki. So, ang company makatipid. So, wag kayong mag-complain, wag kayong magreklamo. Ha? Wag niyong pauwi na kayo, hahawak pa kayo sa gangway dahil hindi pa uwi, dahil walang naipon. Wala nang bayad. Wala nang bayad yung 1 month. Wala na. Wag ninyo nang ano pa sa Bisaya, daginuton ba? Ha? Ayaw nagdaginuta. Ha? Kaya ang sunod ana, mo extend naman po ka. Diba? Give and take. Pag mo extend, reklamo na po. Ano ba? Ha? Pinoy eh. Wala. Kailangan, bawal kayo magreklamo-reklamo dyan sa ano. Maliban, kung reklamo na about sa safety sa trabaho, pwede. Pero reklamo sa kontrata, sahod. Remember, pag nandoon na kayo sa barko, tapos ka na pirma ng kontrata, tiningnan mo yung kontrata, ganun lang sweldo mo, pumirma ka, ibig sabihin, nag-agree ka. So, huwag kayong mag-bagulbol pag abot sa barko na ganun na sahod mo. Ha? Darating ang time na magkaroon ka ng malaking sahod. Antayin mo lang. Ha? Antayin mo lang. Siyempre, sipag ka, mag-apply ka rin ng ibang agency. Nervyoso na naman ako nito mamaya, Sir Fred, dahil gold yung coffee ko ngayon. Ha? Tulakan ko naman to siguro ng tanduay mamaya, pare. Ayos ba yung ano ninyo, yung Sunday? Kapag simba ka, sino ba yung, ikaw yung ano, sino ba yung sa iglesia? Ikaw, no? Dito? Simba ka kapon dyan? Likod. Oh. Pag Huwebes pala, iwasan ninyo mag-grind tayo dito. Sir Fred, take note. Huwag kayong makalimot. Kasi magsisimba man yung mga kapatid natin na mga ano dyan. Oh, huwag i-release. Okay, shout out ating mga kapatid. Especially kay Marcolita. Kung Marcolita, future senator natin yan. Straight na natin pagboto yung PDP laban kasi yun yung pakikiusap ni Tatay Digong. Yes. Ha? Straight na. Ha? Kahit bahala ka na yung kapitbahay mo, magalit sa iyo, is basta ano pa rin. Ha? Makikita naman natin yung laking comparison. Ha? Bahala na si Benji magalit sa akin, basta Duterte talaga ako. Ha? Ngayon kasi takot na akong maglakad-lakad ng gabi. Pag paano, kahit yung anak ko, binata ko o ano ko. Kasi tatakot ako. Ha? No? Daming mga bad na mga kwan ngayon. During the time, President Duterte, kahit magdamag ka pa dyan sa ito yung binata ko. Kahit, pero ngayon, ay wala, panay, lalis kami kasi lalabas man. Sabi ko, hindi na. Takot ako dyan sa, sir, SJIT ba? Oo. Takot ako dyan sa SJIT. Di ba, may sinaksak. Saan ba yun banda? Baka tawagin ako ng mga babae dyan. Marami ba dyan ngayon? Marami dyan. Oh, anong oras tayo mamaya? Tutok mo ito si Tagba. Ako ka tayo ka na ba eh, wala pa bayad, kaya takot ka. General Masig, dalaw. Ha? Harap-harapan daming tao. Di ba nakita niyo yung sa video? Antipolo yun din. Walang tao. Yung road rage yun. Ay, bayran yung road rage. Yung road rage naman, nakikita ko sa base doon sa kuan. Sa hinahabol niya yung yung motor ba na kuan, ginigit-git niya yung motor. So ngayon, pala may baril ang aktor. Ngayon, yung anak niya na kinuhat-buhat ng asawa niya, yung katulong siguro, ano ba yun? Yun yung din naman, sir. Yun ang kasi nandyan man sa atubang, harapan ng sasakyan niya, tapos dito man yung niya, nagkipag-suntukan sa kanya, binaril niya. Tinamaan yung asawa niya o anak ba yun? Anak-asawa, sir. Anak at saka asawa, di ba? Oo, tamaan. So kayo, pag magdala o shout out, pag magdala kayo ng baril, kailangan mahaba yung pasinsan ninyo. Kaya hindi ako nagdala ng baril, Sir Fred. Ha? Ano lang sir? Ano lang sir? Hindi, yung itak ko ganyan, 7 na yung nadali noon. Pero yung King Cobra. Akala mo nalubos, ang dala mo. Ha? Di, nakikita ko yung pinagtulungan siya ngayon ng rider. So ngayon, hindi niya kaya yung suntukan doon, bumunot siya ng baril. Ang mali niya, kasi pag shooter ka, hindi ganun. Pag shooter ka talaga, hindi yan. Talagang yan. Ay, nag-stronghan pa siya na nandoon yung asawa niya at saka anak doon sa pamilya niya. Di ba?
Kaya pag may baril kayo, wag itago niyo na doon sa bahay. Ha? Para sa demonyo yung baril. Kung may business kayo, pwede kayo magdala pero kailangan mag-ano muna kayo, kuha muna kayo ng practical shooting training course. Ha? Training course. Ha? Saka hindi kayo basta-basta magdala ng baril. Lalo na ngayon, gun ban. Ha? Saka mayroon kayong PTC, permit to carry. Anong purpose? O negosyante ka, politician ka. 'Di ba? Hindi tapos license yung baril mo. Patay siya ngayon, wala siya, halimbawa, hindi license yung baril niya. Gun ban pa ngayon. Oh, di biruin mo. Doble ang ano niya. Ilan ba yung natamaan na nagbugbog sa kanya? 2? 4? 3 yung hindi kasama yung pamilya niya. Nakailang ano yun eh. Pak. Naubos isang magasin. Ay kung 45 niyan makatama sa iyo, mahiya ka nang magtayo. Patay na yung dalawa. Siguro yun. Ang masaklap doon, tinamaan yung anak niya, yung ano ba, yung aksidente, karma. Kumbaga, ang karma doon sa ano ba, no? Oh, shout out sa ating mga ano, mamaya marami na namang magbasa akin yan. Ano ba to si Peter Jim? Ano ba to? Bakit nakasama na yung ano natin? Di, pag ano lang natin, kasi balang araw, kayo rin, magkaroon na kayong sasakyan, magkaroon na kayong business. Kukuha muna kayo ng training. Okay? Kuha kami ng training. Oh. Pero hanggat maaari, wag na kayo magdala ng baril. Manalang, ano kayo doon sa kay Lord. Kumbaga, kaya kailangan mahaba rin yung pasensya ninyo. No? Patay. No? Patay ba yung ano? Patay siguro yung ano? Yung humabol sa kanya pagsuntok. Kasi nakasubsob na doon sa ano eh. Tapos mayroon pa isang viral na ano, yung bumili sa tindahan. Na kinursunada, sinuntok nung isang siga siguro sa ano. Yun pala, may baril. Sa Mexico ba yun? No? Hindi pwede yung siga. Lahat ng mga siga ko na mga kaibigan, mga talagang tapang, wala na, RIP na silang lahat. Oh, yun ang kaibigan ko dyan sa ano, kumpare ko pa, no? Talagang tirador. Talagang, ano siya, talagang tirador. Sabi ko sa kanya, sa sunod nating kita, pag hindi ka pa tumigil dyan, balitaan ko na lang, nasa dyaryo ka na. Ay, hindi nga ako nagkamali. RIP na. Walang magaling sa ano dyan. Pinakamagaling, pakisama ninyo, pahaba yung pasensya nyo. Ganon din sa barko. Kahit gaano pa kayo kagaling sa martial arts niyo doon, huwag niyo dadalhin dahil pag nahataw kayo ng uno na pipe, tubo, lumpo kayo doon, ilalaglag kayo doon sa engine room, nalaglag yan, aksidente yan, nalaglag, patay na. So, daming aksidente yung barko yun, sir, no? Banggaan. Daming aksidente. Kaya nasunog yun sa Maragondon. Oh, free pula tayo sa Bangkok at saka sa Myanmar, no? Tayo, Lindol. Lindol sa Myanmar. No? Kaya nga sa atin sa Maynila, pag tumama yung tinatawag nila the big one, kawawa yung nasa mga high-rise building. Talagang ano yan. Kaya ako, mas maganda pa magtira ako dun kubo-kubo na kawayan. Magkalinog-linog man yan. Ay, sus. Bukol. Kaya kayo, pag marami na kayong pira, huwag kayo bibili ng yuta sa kondominium. Huwag. Kahambugan lang na. Mahal pa, delikado pa. Wala ka pa parking area, ikaw pa magbayad, tanan diha. After ilang years, 50 years, wala na kayo kuan sa imong kuan. Demolish sa mga building na man expiration. O di asa na may imong yuta tuakas 20 floor. Tuwa kay condo unit. Pag i-demolish, asa naman na imong kuan lot nimo, wala na. Picture na lang nabilin. Di ba? Sayang ang kwarta. O ngayon, ang dalawa kayo, mag-ano na kayo, anong gagawin natin sa inyo? Exam na tayo sa, sa ano nyo? Kailan, sabay kayo mag-graduate? Sino ba ang magtapos na sunod? Ilan ba kayo na lang? Ikaw? Sa Milby. Sa Milby. Yung nandun grupo? Kayo, ikaw din. Tapos na. Para Manila na ka, mag-beat na, may ano ka na, si Mansbok? Saan ka doon na, Jinsan? Ito na, Jinsan, Jinsan or Davao? Davao, ikaw? Babot na itong OSM, sir. Ay,
Mayroon ka ng Siemens book pala? Oh, nandun. Ay, sus! Nandun na yung mga original ko, sir. Nandun na lahat? Oh. Magpainom ka na, oy. Kita niyo, hindi. Kita niyo, nagsitraining pa. Meron ng agency. Asan kanyan? Sir, painom na siya. Ha? Painom. Huwag yung tandoy. Mabuyong ako nun. Hindi naman ako makauwi. Beer. Ay, kuwan, sa midlife. Yan ang ano natin, no? So, kailangan talagang ano yan, bago kayo pupunta sa Manila, mayroon na kayong Siemens book, mayroon ng passport, mayroon ng yellow card paper, kompleto na. Pag wala kayong boarding house, dun sa Manila, mayroon tayong boarding house, pero may bayad yun, hindi naman sa akin yun. Kay Captain ano yun, shout out kuya, GC, Waniko, no? So, yan ang ano natin. Okay, so ayos tayong ano natin, maglinis-linis muna, pati dito sa baba. Yung mga upuan ninyo, pag gamit nyo paggabi, dalhin nyo dito pagbalik. Kasi hindi sa atin tong mga upuan na tong ano na to. Mawala. Nakawan kayo ng dalawa doon. Kita mo yun, hindi na na-recover. Asan na si Kuan pala? Umuwi pa. Oh. Hindi na ma-recover yung ano niya. Cellphone. Mamatay din yun siguro nagkuha nun. Bibinta yun, bibili ng Shabu. O di, magpaka ano ka na, bangag ka na rin. Puntahan na ako dito sa Milda, sir. May bawaan ang gyapon na kay resulta man na pag hubog na giro. Mga hubog na resulta man. Magtuntugan-tug na naman ano. Wala. Nangutan ako dito. Padala namin agent export doon. So yan, ano dyan, huwag kayong magkumpiyansa sa kwan talaga magamit nyo. Lalo na pag nasa Maynila kayo. Pasok ninyo yung mga ano nyo, yung sa LRT. Kahit nandito yan, kaya dukutin yan. Sa bag. Ang bagpack yung mga ano nyo, dito sa harapan, ganyan. Huwag kayong mag-cellphone sa jeep kayo, lalo na mamahalin ng mga cellphone. Yung ano lang, yung 3310. Yun ang gamit ninyo sa kwan. Nasa boarding house kayo, sa loob, pwede lang yan. Pero pag nasa biyahe kayo na masasakyan jeep, mag-alahas pa, mag-ano pa. At saka yung pera, sir, siyalat. Kailangan mag-ano ka, lagay ka sa bulsa mo dito kasi madukutan ka man sa kwan, wallet mo, mayroon ka pa ring ano. Saka mag-photocopy kayo ng mga ID ninyo, SSS, mga ano nyo ba, palaminate nyo ba, dubli-dubli. Para pag nawala yung isa, mayroon ka pang backup. Mahirap kaya magkuha ng mga requirements. Yung SSS, mga PhilHealth, mga T-number, mahirap yan. Affidavit of loss. Siemens book, passport, pag nawala yan, nako, patay na. Kailangan mayroon kayong kopya, no? Okay, so asan naman relo natin dito, no? Wala man. Papalitan battery, no? Alam na. Okay, so ano na position tayo ngayon, welding mo? Sir, square bar. Square bar, maraming square bar natin, Sir Fred, tatlo lang, O yun palang trade test ninyo doon sa kwan, Kasi nagti-trade test sila ngayon, trade test sila si Good Luck Robles, At saka si Aurelio, yung taga Surigao. So ang bayad doon sa trade test nila is 2,000. At least alam nyo na. Kaya okay, feel it join. Yan. So ito yung feel it join. Okay, 1F, 2F, 3F. Depende na to kung ano yung electrode ginagamit doon. Malamang 6011, 6013, or 7018. Karamihan yan dito sa Manila, 6013 lang yan. Or 7018. So yan ang pagpraktisan ninyo. Tapos cutting. Tapos machining. Okay? Para at least mayroon kayo idea. Ang bayad daw is 2,000. Okay? 2K. No? Ay, what if sir bagsak? Di, reti ka uli. Diba? So yan ang pagpraktisan ninyo. Wala namang trade test doon na pipe. Depende na yan sa agency. 2F, 3F lang ang ano. No? Split, still flat bar. Flat bar yan. Kami ang trade test. Okay, so coffee break muna. Tapos mamaya, ano na kagad?
Maglinis mo na doon saglit, tapos saka balik sa kwan. Benji, ano na sa'yo? Pipe ka na? Ano? Ha? Square bar. Ba't join kayo? Ikaw ano? Gas welding pa rin. Wala. Ano ko na umay sir? Ayos naman yun sa'yo. Mag-pipe ka na. Wala ko dito kay square bar. Ako ka tira di. Mag-square bar ka muna ng ano, ba't join? Si Kuan, sir. Ano na sa'yo? Overhead plate. O, ikaw ano? Join sir. Join. Ikaw, J. 4F na. Kayo, nagtira na ba kayo ng pipe? Wala pa sir. O, tira kayo, prepare kayo ng, may pipe pa dyan, Sir Fred. Patirahin sila, dalawa, ano, 70-18. Ha? Oh. Wala kami sa square pa. Oo, mag-bat join kayo. Mag-bat join. Penetration. Ikaw, Chip. Square bar. Si, ito, pukusan din to si Kwan, pati ito. Kailangan walang, dito sa bats natin, training natin dito sa ano, walang ano, kailangan marunong lahat. Ayoko na pupunta kayo doon sa agency or sa barko na yung hinang para tain ng kambing. Ha? Sabihin natin na mga kasampa kayo doon sa ano, baka sabihin, ano ba ito? Wow, mali itong nakuha natin. Saan ba galing ito? Inutusan lang yata ito nabili ng suka na padaan sa agency. Panagan sa rad. Hindi naman tayo talagang magaling talagang mag-welding, pero at least yung, ano ba? Ha? Panagan sa rad. Bukas mag-demo ako sa pipe. Prepare ako, mayroon lang akong lakad ngayon saglit, no? Bukas mag-demo ako ng pipe 6G. Okay? Si Sir Asyo, nakademo naman, di ba? Nakikita nyo na. Oh. Pero, hindi kaya mangangalay pag walang ano, tubil na mamam Sir Fred. Nagpamassage pa naman ako kagabi. Kailangan talaga ng fuel ito. Ha? Dalawa? Ay, sobra na siguro yan. Uy, daghan naman kayo na. Ha? Daghan naman ng duha. Mga upat siguro. Ha? Ang nanay barko, sir, pwede na, painom. Bakit minsan minom ako ng beer? Ha? Dahil yan yung nakasurvive sa akin nung nag-aral ako ng walang tulugan. No? Yan. So ngayon, bakit kailangan ko pa minom ngayon? Ano, Joaquin Bordado? Survive ulit. Ha? Ha? So, para matabawasan yung stress ko. Para mamatay yung bulati sir. Oh, di ba? Bulati sa tiyan ko, malaki ng tiyan. Wala pang almusal. Biko lang yung dalawa kong biko kinain. Magkano lang? 20 pesos yung ano ko. Almusal. Tapos kopi mais. Di ba? Oh, ini pala, kopi mais. Gold pala ito. Mamahalin to eh. Buti na lang. Thank you sa nag-sponsor. Gold coffee oh. Oh. So. Meron pa tayong steel plate, Sir Fred. Square bar. Pinutol-putol ninyo. Gaano ba haba? 6 inches. 4 lang square bar. Oh, 4 lang. Idikit-dikit nyo muna, lagyan ng bracing dyan para hindi siya mag-bend. Hindi yung isa tapos saka mo pa, full weld mo na, saka bingkong na yan. Hindi mo na ano yan. Idikit mo na yung 4, ha? Corner join, no? Ganyan. Oh, para hindi ka na magbibil. Center po, sir. Oh. Diba? 4 lang. Bakit pag doon na kayo sa trade test nyo, sabihin nyo pa na pahingi pa ng steel plate kasi pangit yung hinang ko. Ay, hindi yan. Automatic ikis ka na kaagad. Ha? Ganon din dito. Isasanay na yung mindset ninyo na trade test ko ito. Diba? Sino pa bang naka-line up sa atin? Ngayon doon na ano, sila Robles lang at saka si Aurelio. Yung iba walang balita. Yun palang iba na nasa Japan na, hindi man lang nag-message. Nabalitaan ko na lang, nasa Japan na pala. Ha? Ilan na yung product natin Good Choice na nasa Japan? 2 na. Maliban doon sa iba na hindi talaga nagparamdam. Takot siguro hingi ng Gcash, Sir Fred. Hindi naman kami manghingi sa inyo, oy. Piran nyo na yan, ha? Bahala na kayo dyan sa inyo na yan. Basta sa akin lang, mag-message kayo, sir. Okay, dito na ako sa Africa, sir. Dito na ako sa Japan. O, ayos na. Di ba? Hindi sabihin na, ay, ayoko mag-message si sir. Baka hingyan ako ng Gcash. Pang Gcash nun. Mukha pa naman Gcash yun. O, di ba? Hindi yan. Kahit wala tayong pira, ha? May pira, pero kaunti lang. Unlike na magsiman pa tayo. Every month talaga, mayroon yung ano, kumbaga. Mayroon bang sahod ka na inantay?
Ha? Shout out pala sa ating mga Peter na vlogger, si Boss Gis, Pedro Kuyakoy, Kabakal Edward, si Boy Tapal, si Donato, Peter Donato, si Makinista, hindi naman tayo pinapansin noon. May asawa na yata yun. Ay, pinapansin ba tayo? Si Ma'am Chiri dyan sa Australia, si Ma'am Pili Lacorte sa Australia, si Pinay Wilder, no? Tapos si Jessica, yung Gita Wilder, at saka yung si Kisi, si Parir TV. Mayroon. Ha? Oy, si Chief Engineer Makoy, Chief Engineer Kainglit, no? Ingat kayo dyan, Chief. Malapit na mag-uwi si Chief siguro. No? Sir, di mo sa Monteprio, sir. Oy, si Boss Monteprio pala. Nakalimutan, sorry. Yung binili natin ng welding gloves, ayos pa ba? Ha? Wala pa nagamit, sir. Maraming salamat. Oh, nandun na si Tuto, si ano doon sa Iloilo. Shout out. Utol ni Monteprio ba? Ganyan lang. No? Oy, shout out daw, Henry Pilman, nandyan sa Maynila yan. Ano natin, dating chief mechanic ko yan. Huwag masyado mag-inom ng Red Horse at saka huwag kayo mag-cowboy grill dyan sa Maynila. Ha? Pag sino? Din Diximar. Oy, Din Dixmar, sa barko ka na siguro, si Dexter yan, yung taga Cavite. Happy birthday daw. Hindi pa natuloy ang birthday kasi walang nagpa-Gcash. Cancel mo na, cancel. So yan si Henry, yun yung ano ko dati, chief mechanic dito. 12 years dati dito na trabahante ko. So, si Mana, para at least makatayo naman sila ng sarili nilang business someday. O, ingat kayo dyan dong sa Manila. O, shout out kay Romeo dyan, kay Lundrino, supervisor ko rin. Romeo, di ba sir? Romeo. Hindi, iba rin yun. Si Romeo, aywan ko kung anong nangyari. Mayroon ng agency daw. Mayroon ng agency. O, shout out sa mga wala pang agency na product ng Good Choice. Huwag mawala ng pag-asa. Ha? Apply ng apply lang. Huwag papatay-patay. Galaw-galaw din. Galaw-galaw din pag may time. Galaw-galaw. Hindi kasi yan ang mahirap bitaw na hindi naman madali talaga. Pag may experience na kayo, madali na ang sampa ninyo. Pag may experience. Pag lumipat yan agency, madali na. Pero pag ano mo naman, maisip mo naman, ano kaya itong mga tao na naman ng mga grupo dito, mga ugali, ano naman kaya? Kasi ibang agency ka na. So baguhan ka ngayon sa agency nila. Eh yung mga nandoon on board, mga tag 15 years na. Kumbaga may sungay na ba? Bubulong ka agad yan. Saan ka ba galing, Pete? Bakit ganyan lang hinang mo? Di ba? Di ba? Pero huwag niyong papansinin yan. Hindi naman mabawasan yung sahod mo. Di ba? Basta importante na matapos yung kontrata, walang leaking yung pipe mo. Pero huwag naman ganito kalaking pipe tapos 2 inches yung hinang mo. Ha? Hindi naman. Kasi kung ano yung thickness ng pipe, yung thickness, halimbawa, ang ano mo, ganito lang ba, ganito lang ang mga hinang, or ito isa, diba? Ayos na yan, yan lang mga hinang. Ito, di mo to, sample ito ni Sir Brian, yung welding instructor natin sa kabilang school. Ay, buhay talaga. So, anong latest update kay Tatay Digong pala? Balikan natin Tatay Digong. Wala. Si BP Sara, nakauwi na ba? Si Ma'am BP? Wala pa? Huwag mo na iwanan dyan na Madam BP Sara. Ako muna in charge dito sa Pilipinas. Bahala na, awayin nila ako lahat dito. May chance ba? Pwede ba maging president kaya ako? Pwede kaya? Bakit parang umingiwi kayo? Budol na naman tayo talaga. Oy, pag destiny ng buhay talaga, kagaya ngayon. Oy, sino bang nag-aakala na yung palakad-lakad ko dito nag-apply dati? After ilang years, nandito ako sa harapan nyo ngayon. Sino bang nag-aakala niyan? Ako nga, parang hindi ako makapaniwala na nakikita tayo Kaya, stress na naman ako sa inyo Kita mo, di ba? Mandyan pa si Sir Fred. Meron pa si rasyon natin ng mga instructor na talagang bibigatin. O ganyan, pag destiny natin, destiny talaga yan. Kumbaga nakaguhit, bawat isa natin, mayroon ng na tayo, kumbaga nakalaan ba? Uy, may darating pala tayo sa kailan ba? Sa April 3. Ano mga yan, 31?
April 3, mayroon tayong darating galing ng Luzon. No? Sa Luzon. Tapos, ano rin, mayroon tayong galing naman ng Bohol. Hindi ba yung Bohol? Isa. Ikaw, no? Mayroon pa isa, darating, galing Bohol. Ha? Uy, si Sukahil, anong iwan ko kung anong balita kay Sukahil? Nag-Inter Island pa ba? At saka si Quartiros. Manuel, harbisin mo na yung palay mo dyan. Kakatanin mo lang, harbis kagad. Hindi kasi nag-ano siya ng palay. Nagtanim. Sir, halimbawa, sir, pumasok ka sa Inter Island, madali lang ba pagpasok ng Inter Island? Ha? Lumipat ka. Galing ang Inter Island. Depende. International ka. Depende yan. Pero pag galing ka ng Good Choice, nag-Inter Island ka pa, advantage talaga. Kasi mayroon tayong isa na galing Inter Island. Ha? Sino ba yun? Yung nasa PTC? Yung taga North Cotabato, taga Cotabato City, yung Inter Island siya, nag-training siya dito. Pagkatapos, Manila, wala na. Nandun na sa barko ngayon. Kaya sabi niya, ganito pala ang trabaho sa barko, sir. Laking barko, ikaw lang may isa, Peter. Container pa. Tagain mo na yan. Huwag mo isipin yung trabaho, isipin mo yung sahod. Kahit gaano man kalaki ang barko, kahit gaano man kahirap yung trabaho natin sa barko, kayang-kaya natin yan. Dahil tayo, mga Pilipino, magaling tayo sa diskarte. Di ba? Trabaho lang yan. 8 oras kung abutan ng 10 oras. Trabaho. Importante nga, may ano ka. May accomplishment ka. Natapos mo yung pinapagawa ni first engineer. Kahit gaano man kahirap yan, o madali yan. Kasi ang trabaho sa barko, hindi puro hirap. Mayroon ding hayahay. Ika nga. Mayroon naman, inventory ka. Lahat sa mga ano dyan, inventory mo yan, i-arrange mo yan. Maramang gagawa ka ng mga patungan ng steel rack, kagaya kay Isma. Yung gumawa ng mga patungan ba, ng mga bakal, securing rack. No? So iba-iba lang ang ano dyan. Minsan naman, palinisin ka doon ng mga freshwater evaporator, condenser. Kung ano lang yung ano dyan, ibibigay ni first engineer na job order. Huwag kayong tatanggi kasi trabaho din yan. Hindi yung kagaya sa iba kong mga kasama na, hindi man trabaho ng Peter to, hindi yan. Ibig sabihin, pinapagawa sa iyo na ito na hindi na trabaho yan ng ano. At ibig sabihin, nagtiwala si first engineer or chief engineer sa iyo. Diba? Hindi yung, welding lang ako at saka turno, yun lang ang trabaho ko dahil Peter ako. Hindi yan. Lamutakin mo yung tubol doon sa inidoro. Kumuta na. Iba. Sago sa nga lang. Sino bang nag-akala na nagkumot-kumot kag tae, sweldo kag 120,000 a month? Di ba? Wala naman ang hugas tapos alcohol, di ba? Pagdating mo doon sa puerto ng Mexico, i-shake hands mo lahat ng mga magaganda. Ay, wala na. Sino ba, di ba? Pagdating mo sa Brazil, biso-biso kagaga doon sa Copacabana Beach. February pa naman ang ano dyan, yung walang pintura lang nakaano dito. Titig. Ano ba yan? May underwear ba? Hindi, pintura lang yan, Pet. Buwinggiton, abutin mo dito. Ay. Kasi 5 years kami dyan sa Brazil, project namin 5 years. Tuwing February dyan, festival nila. Magpaparid yan sila dyan sa kalsada, hubot-hubad. Pinting lang ba? Pinting lang. Akala mo talaga, Juan. Kaya ikaw na, pag hindi ka makatiis, hikapon mo talaga. Wala pala talagang cover, pintura lang talaga. Yung mga Brasiliana, ganyan, ba naman sa'yo yan? Wala yan. Mga panty yun, sir. Carbon check. Wala yan. Carbon check. Carbon check. So yan ang ano dyan, ha? Pero importante, focus talaga kayo sa trabaho. Isa pa, pag lumabas kayo, huwag kayong magpumilit lumabas na yung barko malapit ng alis. Maiwanan kayo niyan, ha? Huwag. Pag no sure leave na, ibig sabihin, bawal nang lumabas. Kasi mayroon nakalagay na yun doon sa bulletin board, no sure leave. Ha? Ship ceiling, ATD. Ano ba tong ATD at saka ATA? Ha? Mayroon yung whiteboard doon sa gangway banda, mayroong nakalagay ETD.
Saka ETE. Estimated time departure, estimated time arrival. Okay? Hindi yung magpumilit ka talaga dahil maganda pa yung nakita mo nung isang gabi. Gusto mong risbakan. Sir. Oh. So si Sir Asyo, kailangan ng dalawang body ngayon doon. Tapos dalawa naman titira doon sa ano, fabrication kayo ngayon. Apat lang, sir. Si Oh. Joaquin Burgado, Kasi sa barko, fabrication din kayo. Ha? si... Ito, si Kwan. Ano ba ang kawat? Sir, ano ba yung ginagawa, sir? Di po sa sir ba? Dahil itong kawat, sir, pinamutukan. Tulo, tulo. Pamilya mo, sir ba? Okay, so coffee break. Thank you sa ating mga viewer. Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang araw po sa inyong lahat. Thank you, bye-bye.